Nako, breaking news! Mukha yatang palalayain si Pangulong Duterte dito sa isang United Nations Human Rights Advocate na isang Japanese, no? Talagang hindi naman natin talaga ito masasabi talagang totally na talagang palalayain si Pangulong Digong dahil lang dito. Pero may pride po ang Japanese kasi na pinahalagaan nila ang isang Japanese kung ano man ang sabihin. Halimbawa, hindi katulad sa Pilipino, no? 'Di ba? Pag sa Pilipinas, pag may isang Pilipino na naghayag sa ibang bansa ng salita o ng talent man, ng music, minsan suportado yung ibang Japanese, yung iba naman binabash. Di ba? May ganyang Pilipino eh. Hindi katulad sa Japanese po, yung pride ng Japanese, talagang sinusuportahan nila. Alam ng mga taga-Japanese yan, yung mga matagal ng Pilipino sa Japan. Alam yan na, halimbawa, yung bata, iniingatan nila. Uy, iniingatan, wag babangga yun kasi paniniwala nila, baka maging presidente ng Japan yun. Ganong kahalagahan ang tao sa kanila. Pinahalagahan nila, hindi lang bayan nila, kundi yung tao mismo pinahalagahan nila. Kaya ito, marami po, lumabas po itong balitang ito. Dito po, tignan natin, no, sa balita ng Abante. Abante na po nagsabi ito, ha. May mga lumalabas kasi na pinakakalat, fake news daw to, AI na naman daw to, 'di ba? Gusto ko lang na lang sabihin Duterte na naman to, 'di ba? Ito sabi ng Japanese human rights advocate na nawagang palayain si Digong. Sabihin niyo fake news ang Abante. Sabihin niyo sa kanila fake news sila, 'di ba? Ang sabi dito, to basahin natin. Japanese human rights advocates na nawagan ng pagpapalaya kay Duterte sa UHRC. Yung kinondena ng isang Japanese delegate ng anya grave injustice kay dating Pangulong Duterte na nawagan agarang pagpapapalaya dito sa 60th session ng United Nations Human Rights nitong March 11 na pagsasalita ni Sunichi Fujiki, representative ng International Career Support Association. Iginiit niyang unlawful ang pag-aresto sa dating Pangulong Pilipinas at pagkulong sa International Criminal Court sa Dahig. Totoo naman eh, unlawful eh, di ba? Kakapal ang mga mukha ng ICC na to eh. This is a political persecution, is not justice, anya. Dagdag pa niya, isinuko ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon ng walang due process. Tinawag din niyang violation national sovereignty at pag-bypass sa mga korte Pilipinas at ginawa sa kasalukuyang administrasyon. Tinuligsa rin niya ang makailang beses na pagtanggi ng ICC sa hiling pa sa pagpansamantalang pagpapalaya kay Duterte. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Yan ang sabi niya. Justice must be fair, not a weapon against the people. Ani Nini Fujiki. Biruin mo, ibang bansa, ibang lahi, nakakaalam na ang soberenya natin ay mahalaga at gumagana justice system natin Pilipinas. Ibang lahi yun, ha? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ewan ko ba? Pabor na pabor sila sa ICC dahil sa paghuli kay Pangulong Duterte. Mali. Naliligaw sila ng sarili ng damdamin. Pabor kayo kasi galit kayo kay Duterte. Napagtatakpan ng galit yung karangalan ng Pilipinas, yung sovereignty ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, ayaw namin ng China. Kasi sinasakop ng WPS, inaagaw. Isla lang inaagaw sa'yo, ha? Lang, ba't ko nilalagyan ng lang? Kumpara sa Pilipinas yung lahi, ano mahalaga? Pipiliin kita, ano mahalaga? Yung isla na pinag-atin naman talaga o yung lahi na isusuko mo sa ibang bansa? Ano mahalaga? Ikaw, isla papipiliin na. Isla mahalaga, iba na mapipiliin. Ikaw, tao mahalaga. Parehas mahalaga yon. Di ba? Kung parehas pala mahalaga yun, bakit pinahalaga mo? Gate na gate ka sa China, sa ibang lahi na sinusuko yung WPS. Pasamantala yung sinuko ang lahi natin sa si Pangulong Duterte sa Dahig, hindi ka galit, pabor ka. Kasi galit ka kay Tatay Digong. Therefore, galit lang pala ang makapagpapasuko sa'yo sa mga Pilipino. Di ba? Ang titindi ng mga to. Yan siya sabi ko sa inyo, mag-aral kayo ng damdamin nyo. Nalilito kayo. Tulad na itong taon to, nalilito to. Itong sinasabi ko sa inyo, yung talakera, yung sinasabi ko sa inyo, may isang kalabaw na nasa farm. At sa farm may kalabaw, ha? At yung kalabaw may nakadapong ibon.
At yung ibon may nakadapong langaw. Siya yung langaw na nakadapo sa ibon at yung ibon nakadapo sa kalabaw. Pakiramdam niya, siya na yung buong farm. Di ba? Yan siya. Di ba? Titira niya lagi, titira niya lahat. Akala niya daming alam, piling maraming alam, piling maraming kanila, akala mo reporter, akala mo CIA, lahat alam niya eh. Lahat, di ba? May ganyan tao eh. May ganyan tao, may kakilala kayo sa baryo nyo. May ganyan kayo kakilala sa baryo nyo. Ha? Yung makausap mo lang, ha? Alimbawa ko, pinsan ako ng mataas na hepe sa lugar namin, ha? Ulitin ko, pinsan ako ng hepe, kunwari, sa mataas na lugar namin. Tapos nakausap ako ng tao na yon. Tapos, pag nakausap ako ng tao, yung saglit lang, wala pang segundo, ha? Hi, nag-hi lang ako, ha? Yun, ipapakalan sa buong baryo yun. Uy, nakausap ko yung hepe. Hepe niya nakausap niya, hindi ako. Oh, yun. Ganyan maraming tao. Yung pinsan ni Mayor, pinsan ni Mayor, nakausap niya, halimbawa. Ha? Tapos, yung nakausap niya saglit lang, pinagkalat niya sa kabilang baryo, uy, nakausap ko si Mayor. Ganun, ganyan. May mga ganyan tao dito. Ha? Yan yung pakiramdam niya, nakitungtong lang siya sa kalabaw, feeling niya siya na yung kalabaw. Di ba? Oh, sabi dito, fake news daw to. Dahil matagal daw sa Japan. Di ba? Oh, ito, Tagalogin natin sinasabi dito. Ha? Hindi naman siya nagsabi ito, senior lang niya. Pero sinang ayuna niya. Ang sabi po, ha? Isang viral na balita na sasabing may isang Japanese researcher na nawagan sa United Nations Human Rights Council para sa isang apag-agarang pagpapalayan dating Pangulong Duterte. Patunayang hindi totoo. Hindi totoo. Ang nasabing kwento sa kumakalat sa malawakang online ay nag-claim ng isang researcher na si Fujiki ay pumunta sa International Criminal Court sa ICC at pumuna sa International Court sa ICC na inaakusahan sa pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Marcos ay political persecution laban kay Duterte. Gayunpaman, ayon sa fact-checking ng ibang mga pagkakatiwalaang source, ayon daw sa fact-checking na pagkakatiwalaang source, ilatag nyo kung ano yung fact-checking na pagkakatiwalaang source. Wala kayo nilagay dyan eh. Walang ebidensya na ganap ang ganitong talumpati. Wala rin pagkakatiwalaang ulat na may Japanese researcher na gumawa ng ganitong pahayag na naturang international forum. Nagbabala ang mga eksperto o nagbabala daw eksperto. Sino eksperto? Hindi mo nilagay. Maging mapanuri sa mga viral na post dahil madaling kumakat ang maling impormasyon sa social media, ang kumpirmadong impormasyon lamang tungkol sa Areswara Duterte mula sa ICC ang patuloy na proseso sa dahig. Ang mga pahayag tungkol sa UHRC, yung kanina sa Japanese daw, yung sasalitang Japanese researcher o mga paratang na political persecution ay walang basihan at hindi totoo. Hindi daw totoo. Binalita na nga ng Abante. Binalita na nga ng Abante, di daw totoo. Sus! Ayan Japanese human rights advocates na nawagan palayaan si Digok. Binalita na nga, fake news daw. Diyan sila kumakapit. Kung hindi fake news, sabihin, DDS yan. Yung Japanese, baka pagkamala ng DDS, no? Panoorin natin itong sa Net25 mismo, lang sabi nila, ha? Para naman matauhan kayong nagsasabing fake news yun. Pinapalabas silang fake news yun para yung ICC kasi nakikinig sa balita lang. Yung ICC ng mga bugok, sabi ni Harry Roque, nakaraan pang taon, bumabase ang ICC sa mga nood ng balita lang. Pag napanood nila yon, siguro, hindi na mag-research, ay fake news yan. Kaya nila sinabing fake news yun. Ganyan sila kababayas, di ba? Panoorin natin sa Net25. Buti nila may Net25. Nagbabalita ng tama. Duterte. Palang ang Japan din pala, Nelson, ay nagpahayag din ng pagsuporta sa ating bansa. Tungkol saan? Ha? Tungkol saan? Tungkol naman ito sa Pangulong Rodrigo Duterte. Nabalitaan mo ba ito? Oo. Nung isang araw ko pa tinatanong kung talaga ito legit. Totoo yan. Totoo ba ito? Oo. Ayun. Kaya lang, hindi yan... Sabi ng langaw ng nakadapo sa kalabaw. Yun. Nagkakalat. Pakiramdam niya, siya na yung kalabaw. Ayun, fake news daw yun. Ito totoo. Bansang Japan, Jen. Hindi yung mismong buo. Ano yan? NGO Na nakabase sa Japan. na pinamumunuan ng isang Japanese national. Kasi sabihin, iba't ibang ano yan. Pero yung grupo ni... Ano pangalan ba niyan? Si Suzuki ba yan? O si Kawasaki? Hindi. Ano pangalan? Ito? Saglit lang.
Nahanap ko yung artikulo eh. Ito, Japanese. Oh. Yan oh. Si Fujiki. Fujiki. Si Fujiki. Oho. Ano bang grupo nila? Ano ang kanilang kinakatawan? Teka, hanapin ko rin. Ano ba to? DDS ba yan? Hindi. Baka kasi... Hindi, gagawin nilang yun na nga, lumalapit na nga ayon sa balita, pinapakala doon ng mga DDS, parang fake news daw yun. Ginagawa na naman nilang DDS yung Japan eh. Mga utak ng mga to, ligaw na ligaw eh, no? Yung sa galit nila, kaya nga sabi ko sa inyo, ang hirap maglingkod, huwag kayong boboto ng politiko, punong-puno ang galit ng dibdib. Si Tiriling, si Jonel, yung mga pinklawan, punong-puno galit sa mga Duterte niya na galit. Kaya mahirap maglingkod dyan sa mga yan. Sinasabi nila, mahal namin taong bayan, babawi kami. Mahal namin, hindi nyo mahal taong bayan. Huwag nyong gamitin sa taong bayan. Yung puso nyo naramdaman namin, na nakikita namin sa bibig nyo, sa pananalita nyo, punong-puno kayo ng galit sa mga Duterte. Mahirap ipaglingkod sa bayan ang punong-puno ng galit sa dibdib. Di ba? Yan ang mahirap. Kaya nga sabi, dapat maglilingkod ka sa taong bayan, maluwalhati ang puso mo, bukal sa loob mo. May magalit sa'yo o wala, bukal sa loob mo, tatanggapin mo yung mga kritiko sa'yo. Di ba? Ganun lang yun. Maglilingkod ka, ganit ka sa mga Duterte, hindi ka karapat dapat mo sa bayan. DDS siguro na, kanya-ganyan. Ano yan? Non-government organization, NGO. So, Japanese senior researcher sa International Research Institution of Controversial Histories. Si Shunichi Fujiki. Ayun. Oo. Representative siya ng grupong ECOSOC. Isang accredited NGO ng International Career Support Association. O, tingnan mo, legit sasabihin nila, peke, para ka talagang langaw, nakadapo sa kalabaw. Yun papakalat ng yun papakalat ng kung ano, kala mo sino magaling. Ayun. At nagsalita pala siya doon sa United Nations Human Rights Council, UNHRC. Diyan daw sa Human Rights Council na yan, pinagsasalita ang mga kinatawan ng NGO. Pinagbibigyan sila ng mga tig 5 minuto. Okay. Ibig sabihin, speech niya ito, Jen. So, wala namang tinutukoy kung anong topic lang ang tatalakay. Kumbaga, bahala sila kung anong topic na gusto mong discussin. Kasi tungkol sa human rights, di ba? Pinag-uusapan. Human Rights Council March 11 nangyari yung talumpati niya. So, para sa kanila, dapat magsalita yun kung sa tingin nila ay meron nalalabag na karapatang pantao. Hindi nila pinipigilan. Hindi naman ibig sabihin, nagsalita ka dyan ay sumasang-ayon lahat ng nandyan. Basta nasabi mo yung pahayag mo, i-re-record lang nila dyan. Ayun. Depende kung anong gusto nilang... So, naging paksa nitong si Fujiki ay ang naging kalagayan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa The Hague. Ay, yung pagkaka-aresto sa kanya sa Pilipinas at yung pagkakadala niya sa The Hague sa ICC. Ayun. Ano ba magsabi niya? Gusto mo marinig? Sige. Sige nga. Ito, meron naman palang Ang tawag doon subtitle sa baba. Sige. Pakinggan nyo. Direct, iparinig yan natin. Ito naging pahayag ni Shunichi Fujiki. Hindi po ito DDS. Hindi. Baka kasi paratangan. DDS kasi yan. Yung mga paranoid na bangag vloggers, ginagawang DDS yan. Sinasabi. NGO, non-government organization. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce the grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial.
It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayun. Ayan, napakalinaw. Ha? Isang Japanese nagsalita, NGO. Di ba? Huwag yung sabihin fake news. Huwag yung sabihin AI. Di ba? Nililigaw nyo Pilipinas. Di ba? Ganyan sila. Ayaw kasi nila talagang palayasin si Pangulong Duterte. Ito akin lang to, opinion ko to Ito, Japanese pride to. Ang Japanese, sabi ko sa inyo, ewan ko doon sa nagpapakalat na yon na matagal daw sa Japan. Ang tagal to, 17 years ako sa Japan. 17 years ako sa Japan, pero hindi mo alam kung ano yung ugay ng Hapon. Ang Hapon po, iyan po ay pinapahalagaan nila ang bawat Hapon, Japanese sa kanila. Maliban na lang kung may gumagawa ng kamalian, gumagawa ng labag sa batas, gumagawa sa yung masama ang ginagawa. Hindi nila kukusintin yun. Alerto rin sila doon. Pero pag may isang Japanese minsan na nagsalita, pinaniniwalaan din nila yun. Malay nyo, paniwalaan itong Japanese na to. Oy, bakit anong koneksyon ng Japan dito? Japan yan, anong koneksyon ng ICC dyan? Anong koneksyon ng ICC sa Japan? Hindi pakikinggan ng ano. Kung nagsalita ang Japan, halimbawa, na sige, palayain nyo si Pangulong Duterte dahil sa pride ng Hapon. Akin lang to, huwag nyo paniniwalaan akin lang to, chorya ko lang Pwedeng palayain si Pangulong Duterte. Chorya ko lang Chorya ko lang. Hindi ko sasabing pinapalaya. Pwede, bakit? Ano bang kinalaman ng Japanese? Uy, ang Japanese po, number 1 fans ng ng ICC. I-search nyo. Ibabasahin ko dito at hahanapin ko dito Ito to. Hanapin ko ito. Tingnan natin, susubukan ko isusubukan kong hanapin dito Ito. Ayan Oh. Number 1, ayan Oo, tama. Japan ang number 1, top 1 pinakamalaking funder ng ICC. Ayon sa verified data. Number 1, Japan. 15.9% ang budget. Number 2, Germany. Number 3, France. Kasunod UK, Italy, South Korea. Bakit Japan ang number 1? Hindi member ang malaking bansa tulad ng US, China, Russia. Search nyo. Sinabi na rin ni Harry Roque ito Di ba? Ang funder. Ayan tama. Japan ang number 1 pinakamalaking funder ng ICC. International Criminal Court yan Search nyo. I-search nyo. Huwag nyo sabihin, fake news ka naman Hindi search nyo. Di ba? Ganun kadali lang yun Kaya, sa tingin ko, syempre, ang ICC nagsalita, Japan nagsalita. Kung katigan ito ng Japan, kung paboran ito ng Japan, yung Japanese na advocate na to, na NGO, na nagsalita yung kalahin natin, painggan natin konti. Kung sumulat sa kanila, ganito, pwede mangyari. May kulay, kumbaga. Hindi natin pa sabing pakakawala si Duterte, pero magkakaroon ng kulay. Magaling pala mag-Tagalog si Fujiki. Mag-English pala Di ba? Malinaw sa mag-English. Binasa lang naman niya. Ayun. Statement. At binabanggit din daw po ni Ginoong Fujiki na may mga umano'y impormasyon na lumilitaw tungkol sa mga pangyayari sa likod ng kaso. At sa huling bahagi po ng kanyang pahayag, nagbigay din po siya ng mensahe para sa mga Pilipino na patuloy daw po sumusubaybay sa nabanggit na usapin. Ang naturang mensahe po lumabas matapos maging viral sa social media ang video ng kanyang talumpati sa United Nations Human Rights Council. At doon po nananawagan siya ng humanitarian review at agarang pagpapalaya kay Digong na niya'y matagal nang nasa pre-trial detention ng ICC. Ayun. So, malinaw na son Hindi ito DDS. Baka DDS ito kaya nagsasalita na ganyan. Reaction lang niya yan. Reaction. Kasi nga naman sa buong mundo pinag-uusapan naman talaga ito kasi nga Hindi kayo nahiya niya ICC? Hindi kayo nahiya niya mga kumakampi sa ICC? Ngayon lang kasi kayo kumakampi sa ICC kasi galit kayo kay Tatay Digong. Pag dumating ang araw, umikot ang mundo na kayo naman ang kukunin ng ICC, sasabihin nyo, mali ang ICC. Maniwala kayo sa akin. Dinig din naman, yung pagdinig ng ICC, maaaring para sa kanya, itong kay Fujiki ay naging paksa nga doon sa kanyang pagsalita sa United Nations Human Rights Council. Yes. Kasi karapatan
pantao ang Pinag-uusapan dito. pinag-uusapan eh. Oo. Karapatan ng isang taong ang ayon sa kanya ay binanggit na yung edad, di ba? Oo. 80 years old. Oh, dating leader ng ating bansa. Ayun. Ano naman kaya ang magiging epekto nun? Sa ICC, wala naman siguro, no? Walang masyado. Wala Tuloy din, lang. oo. Unless maglabas ng statement yung UN Human Rights Council. tingnan mo. Unless maglabas ng statement yung UN Council. Ya? Halimbawa, nagkaroon ng kaugnayan dito. Sorry lang ha, pinakinggan yung Japanese. Sige, panawagan. Yung Japanese, number 1 funder ng ICC. Binasa natin, search nyo. Number 1 funder ng ICC. Japan. Di ba? Paano pala kung nagsalita yung UN tapos number 1 funder? Mahiya ang ICC yung number 1 funder and tapos nagsalita ang Japan. Medyo painggan nyo namin, advocate namin. Halimbawa lang palayain nyo si interim release nyo. Hindi nyo tuluyan papalayain. Pansamantalang papalaya. Arrest. Yung tatawag na house arrest. Yun ang di ba? Pwede. Sorry ko lang to ha. May possible. May kulay. Kumbaga ika nga, pinakamagandang termino rito, hindi papalayain. Pwedeng magkaroon ng mas magandang kulay kesa ngayon. Di ba? Magseta ang UN, magkaroon ng letter, tapos ang Japan ganyan. Kasi pride nila yan May kwento nga ako sa inyo Ang pride ng Japan may talagang nananatili. Yung tinatawag nilang samurai, na may samurai sila na yung pride nila, honor, yun, may honor sila. Di ba? Alam niyo yung kwentong kay Hosono? Sino kakalam dito yung kay Hosono? Yung sinasabing stow away daw sa Titanic. May kwento ako sa inyo saglit. Mayroon isang nangyari nung panahon na lumubog ang Titanic 1912. May isang Japanese doon na napasama. Matagal na panahon na lumubog ang Titanic. Tapos, may isang veterano doon na isang Amerikano, German, hindi ko alam. Basta ganon, ibang lahi. Na sumakay ng Titanic, bandang Europe, gumawa siya ng isang libro. Sa libro niya, may nakalagay doon na isang Japanese na stowaway yata na tumalon sa bangka ng Titanic. Ngayon, after ilang years, matapos lumubog ang barko, matagal na, siguro lumipas na ng 50 years, mga 20 years lang gano'n, nalaman ng Japan, yung libro na yon, may isang Japan, na-alerto ang Japan. Sino yung Japanese na tumalon, na inuna ang kanyang sarili bago kaligtasan ng iba? Kita mo? Ang Japan kasi, nung panahon na yung samurai, handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa lahat. Halimbawa, sa isang Japanese, yan ang kaganda sa Japanese, kaya gustong-gusto ko mga pride ng Japanese sila, mabait sila. Halimbawa, may lulubog na barko. Pag ikaw ay samurai, hindi mo unahin ang sarili mo. Hayaan mo silang makatakas muna bago ikaw. Pero kung inuna mo sarili mo, iniwan mo yung ibang tao para sa kapakanan mo, taksil ka. Hindi maganda sa Japanese yung ganun. Nalaman ng Japanese sa libro na yon na, may stowaway. Inimbestigahan yun. Yung Hosono search nyo, Hosono Titanic. Ngayon, pinarusahan si Hosono. Nalaman, ikaw pala, pinabayaan mo pala na ikaw tumakas muna bago yung karamihan. Dapat, inuna mo yung karamihan bago ikaw. Yan ang Japanese pride. Yan sasabi ko sa inyo, honor yan, honor. Diba na mamatay ako dito, basta ligtas kayo. Diba? Yan. Ganyan, di ba? Meron ba ganyang presidente natin? Di ba? Mamamatay para sa bayan. Ika nga, di ba? Yun, nalaman ng Japanese yung kwento na yon. Pinarusahan yung Japanese na pinagkamalang stowaway. Bandang huli pala, ang nangyari, hindi naman pala. Ang nangyari pala, sumakay siya sa bangka, pinauna niya yung mga babae. Nagpanggap daw na babae yung Japanese, ganun etc. Hindi, pinauna niya pala yung babae. Parang ganung kwento. Search nyo. Ganung kwento sa Japanese. Kaya nauugnay ko dito. Painggan naman natin ngayon si Paulo Baste Duterte, no? Sa kanyang mensahe. Ang ganda na mensahe ni Paulo dito. No? Sanction ka na. Masasanction na itong ICC ni Trump. Mayor, I understand na sabi ni Kitty, hindi na kayo nanood nung confirmation of charges hearing. But how optimistic are you na the charges will not be confirmed against your father? Optimistic. I do not think I do not see the ICC as a
I do not know. I Optimistic. cannot be optimistic about the situation since this is foreign institution and I do not know. It has its own issues. Even the United States sanctioned the ICC, right? They have issues with the United States. So it's di ko alam talaga. I do not trust this thing that you call the ICC. Because most of the people that are in there are from developing countries. Wala kang makikita diyan na from Europe. from the EU or whatever or Western countries. You don't find people there from a west-leaning. Oh. Kasi, kaya nga, kumbaga, ika nga, sabi ni Harry Roque, si Tatay Digong lang customer nila. Pag wala si Tatay Digong dyan, maghihirap ang ICC. Sinanction ni Trump yung mga yan, di ba? O ngayon, di ko alam, sabi ni Basti, sa sanction kayo ngayon. Nations. So they just use this institution to intervene in the domestic affairs of a country. And I do not know how, but that's my theory. Well, let's just leave it at that. But that's my observation. So, wala akong pakialam talaga kung anong magiging result nito. All I care about is my gratitude to people who are supporting my father, those who believe in him, and especially the things that he did for the Philippines during his administration. So yung mga naniniwala sa kanya, mas may pakialam ako doon. As far as kung ano mangyayari dito sa ICC na yan, I do not trust that institution. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. The protocol was not followed. Okay? So, why is he there? So that's the main question. Yun pa lang, kailangan pinag-uusapan na natin. If that institution is truly, for lack of a better term, kung maayos talaga, then they should send him back and follow the usual process. Diba? Kung talagang honorable tong institution na to. Makakilabot, kasi sabi ni Paulo, ni Basti rito. Alam nyo kasi ganito yan eh. Yung ICC na yan, kinulong nila si Tatay Digong na wala pang hatol ata, di ba? Hatulan pa lang. Paano nyo masasabi pag yan pala inosente? Pakakawalan nyo? Paano 1 taon na kulong? Kaya nyong bayaran yan? Inawala sa kanyang buhay? Inawala sa kanyang mga panahon, kaya nyong bayaran? May halaga ba yun? Ha? Kaso, siyempre, kahiyaan nila, pride na lang, ng kawalang hiyaan ng mga tok, ikukulong lang ata nila, didiretso nila kulong yan. Di ba? Kaya nga ang daming galit dyan eh. Di ba? Tapos kinatigan ng mga Pilipino, pinanigan ng mga Pilipino, ng ibang lahi natin, para kasi galit sila kay Tatay Digong. Wala sa katwiran ng mga to. Yung mga nagpakulong kay Tatay Digong, tandaan nyo hindi naniniwala sa Diyos yan. Maniwala kayo sa akin. Naniniwala, ba't munting kalamam, nangunghusga ka naman, naniniwala kami sa Diyos. Hindi kayo naniniwala, maniwala kayo sa akin. Nasa Biblia, gusto nyo basahin ko eh. Yeah. Because they know for a fact that this person inside, who seems to be my father, who is my father, kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts, and was sent here in the Netherlands into the detention unit. So, anong asahan ko? So, how can I be optimistic in an institution that cannot follow its own rules? Mayor, just to be Yan clear, ang sabi ni Sara Duterte. Kung personal mo siyang inatake, hindi kanya gagantihan. Hindi siya gaganti. Pero, I mean, mali yung term na gaganti. Pananagutin niya yung mga nagkasala sa taong bayan. Alin yun? Yung korupsyon. Hanggang ngayon, wala.
na pinahihirapan nyo si Senator Dante Marcoleta, pinagtutulong-tulungan nyo, aalis nyo pa sa bilang senador. Lahat ng kumakanta sa flood control, ayaw nyo talagang, lahat pag nababanggit na yung pangalan, ayaw nyo. Di ba? Pag naupo si Sara, pananagutin niya lahat na nangurakot sa bayan. Sabi niya ni Sara, kung sa personal niya, okay lang, palagpasin niya eh. Yung si Sara, pag bintangan mo, okay lang, personal niya, bahagi ng politika yan. Pero yung bayan na, inapi mo, tayo na inaapi nito eh. Nanakawan tayo, tapos wala sila. Hindi na pamumulitika to, Mr. Leader. Hindi na pamumulitika to. Ano, namumulitika lahat kami? Ibig nyo palang sabihin yun, nanakawang kami, tapos nag-react kami, sasabihin nyo, politika to? Wow! Siguro yung pinagtatanggol si Sara, na si Sara gusto namin, ayaw namin ikaw. Bahagi ng politika yan, pwede. Yung galit sila sa'yo, gusto nila si Sara, bahagi ng politika yan. Di ba? Tama? O kaya, sabihan siyang ajik o sabihan siyang ganyan, si Sara Matino, bahagi ng politika yan. Pero yung nanakawan ng taong bayan, hindi mo inaasikaso, ayaw nyo imbestigahan, may hangganan ng investigasyon, lahat na nagsasalita, pinupukol nyo. Hindi na politika to. Hindi na politika to. Pambayan na to, usapin ito. Tama, mali. Di ba? Yung soberenya ng Pilipinas, sinusuko natin sa pamamagitan ng pagsuko kay Tatay Digong sa dahig. Si Tatay Digong, pakulong niyo sa Pilipinas, may kasalanan niya. Pag sa tao mo si Tatay Digong na masasakit, bahagi ng politika. Bahagi siguro nagawa niyang masama. Kung meron. Ha? Pero kung halimbawa, ikulong mo at inapakan mo soberenya ng Pilipinas, naapakan, hindi na to politika. Pride to ng Pilipino na isuko natin dun. No member of the family watched the proceedings. Is this intentional? No, hindi ko naman alam kung nanood sila or hindi. Nalaman ko na nga lang sa inyo na na di sila nanood. Okay. So, hindi naman siya sadya. Talagang hindi lang, on your part, hindi No, siya sadya. because if you really want an answer from me, it's just the narrative of the left against our narrative. That's it. Sino ba yung mga nandyan? Mga NPA naman yung mga nandyan. Kasi sila yung tinamaan during the time of his administration. And they went around Europe and playing the victim card. That's it. That's basically it. Oh, that's my narrative. So it's my word against yours, and yours against mine. And then also, sa proceedings, si Mr. Kaufman, essentially 2 points. One is that it's politically motivated. And second, that there's not enough evidence. Doon sa politically motivated, may mga Marines sa lumabas. Tapos he wants to look into the participation of former Senator Trillanes. What do you think? That's why everything is speculative in this situation. That's why I don't want to listen anymore, because it started, with romanticizing what could just have been, let's say, a result of the policies that was enforced during the time of his administration. Ngayon, I really don't know. I really don't know. It's a complex situation. You have the ICC involved, and you have these people from the Philippines or left-leaning, and you know how these are socialist states. The European Union. So there's so much ambiguity around everything that's happening right now. Do you think your family should prepare for any eventuality given? We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. It's politics. Most of it is politics. Okay, maraming salamat po sa inyo. May natutunan naman kayo. Nakabahagi naman tayo ng isang makabuluhang talakayan, isang masustansyang pag-uusap. Mag-ingat lagi kayo. Maraming salamat. Napatunayan natin talaga na talagang
Hindi natin sinasabi na nagpapalayain ng Japanese tong si PRRD pero nagkaroon ng kulay nung nagseta yung Japan na advocate yata o NGO yata yon na naintindihan niya yung kalagayan ng Tatay Digong. Mas naintindihan niya kaysa doon sa mga nagbubulag-bulagan. 'Di ba? Maraming salamat sa inyo. Paalam sa inyong lahat.